and Mary. Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise up, pick up your mat, and walk? Brothers and sisters, mga igsuon, kining ebanghelyo parang continuation ng ebanghelyo kagahapon. If you remember, when Jesus, nung pinagaling niya yung bulag, dili na siya makapasok sa bayan. O karon din sa balay, daghan mga tao, siksikan. O anong gibuhat kining mga kaibigan siguro to ng paralitik para makapasok sa balay. Binakbak nila sinira nila yung bubong. Buti na lang, nung time na yon hindi pa yero ang bubong. Mga pa lang, yung bubong noon ay gawa sa yung tinatawag na parang clay siya na So, binakbak nila at inihulog yung paralitiko, yung may masakiton. Nang makita ni Lord kung gaano yung kanilang pagtuo, anong sabi niya? Child, your sins are forgiven. O anak, ang imong sala ay pinatawad na. And sabi ni Lord sa gospel, is mas madali yon kaysa sabihin, rise, pick up your mat, and walk. Ngayon man, so ginawang synonym o magkaparehas ni Lord yung pagpapatawad sa pagtayo, pagkuha ng kanyang banig o paglakad. Nga naman, mga igsuon, kay kini parang sinamarize ng Ginoo kung ano ba ibig sabihin ng napatawad ng Ginoo. Kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, ng atong Ginoong Jesucristo, kailangan tumayo ka at pick up your mat. Ano ibig sabihin ng mat? Ito yung kung saan ka nahulog, kung saan ka bumagsak, at padayon gyud ka. Kini ang dapat natong buhaton bilang Kristiyano. Tumayo tayo. Kung tayo man ay nagkasala, let us go and confess, mga umpisan kita. O kung saan tayo nahulog, dun tayo, sabi nga, gumawa ng resolusyon para dili na tayo magkasala. Di na natin balikan yung pagkakasala o matuto na tayo doon sa ating nagawang sala. At magpadayon gyud ta. Padayon gyud asaman, unsaman. Padayon gyud ta na mapalitan yung gibuhat natin na mali ng mga tamang buhaton, tamang gawin. So, for example, halimbawa, ikaw ay nagkasala dahil panay ang gamit mo ng cellphone, so anong gagawin mo? Anong dapat mong buhaton? Mas bigyan mo na ng priority ang prayer life, ang pag-ampo, ang adoration, ang pag-rosaryo. Kung pwede lang, pwede rin naman na mag-pray ka ng breviary. Morning prayer, midday, o vesper.
So, ganun, no, kailangan, no, na akang ipapalit doon sa nangyari doon sa nakaraan. Kasi, mga igsuon, pag hindi natin nilagyan, pinunuan, no, yung nawala sa atin, anong mangyayari? Babalik pa rin tayo doon sa nakaraan. No, kakanta na lang, hindi kita malilimutan. No? O di kaya, maalaala mo kaya. No? Babalik na lang tayo doon. Instead, dili. Sabi nga ng mga generation say, kinahanglan, mag-move on na kita. No? 2024 na, mga igsuon, move on na kamo. Move on na tayong tanan. Mag-move on na kita. No? At para maka-move on kita, no? Para makapagpadayon tayo karong 2024, no? Kailangan palitan na natin yung ating mat, yung ating banig na hinigaan. No? Gawin na natin kutsyon. No? Ibig sabihin, no? Palitan natin ng mga magagandang bagay. Para kining 2024 na tayong magandang mga alaala. Beautiful memories. Kining beautiful memories, no? Galing sa grasya ng Ginoo. No? Kaya nga, the more we are forgiven, the more we are with Jesus, the more we will rise and walk. No? Kita nyo si Saint Bernard of Corleone, who was, if I'm not mistaken, no, siya ay kinanonize ni Pope Benedict XVI. No? Parang recently lang. No? Kung nagdangog ka mo sa ating introduction before ng Mass, si Saint Bernard Corleone ay basagulero. No? Astig. Sabi nga astig. No? Mapang-away. No? Pero, kita nyo, dahil pinalitan niya yung kanyang lumang buhay, anong ipinalit ni Saint Bernard? Yung kanyang buhay na puno ng sakripisyo ug penitensya. No? Penitensya. Kaya nga sabi ni Saint Bernadette, di ba, sa Lourdes, penance, penance, penance. Kung ang atong kinabuhi walang penitensya, walang sakripisyo, no? Dili kita magpadayon, dili kita ampo. No? Lahat tanan mahirap, no? Ug ang hahanapin natin yung comfort zone tinatawag. Instead na, no, magpunta tayo sa life of penance. No? Kaya nga mga igsuon, no, kinahanglan, no, karon sa atong kinabuhi, karon sa bagong taon, bagong tuig 2024, no, punuin natin, no? Let us rise, take up our mat and walk, no? And let us ask Saint Bernard of Corleone to help us, no, to learn from our past and to move on, no, with prayer and penance. Kining dalawang P, no, para hindi ka mo mawala. Prayer and penance. Praise be Jesus and Mary.